for Tita L. Good evening po sa inyo. And sa staff ng Shoutout at sa lahat ng avid listeners ng inyong show. Share ko lang po ang love story ko. Meron po akong batchmate from high school na out of the blue biglang nag-message sa akin. Aaminin ko po, isa po siya sa mga pinakagwapo sa school. Yun lang, he's known as one of the bad boys. Alam niyo yon, yung flirt. Gwapo, so lapitin. Nung una, naisip ko, baka nangangamusta lang. But after a few weeks of messaging each other, biglang he started to flirt with me. Ganyan siya nagsulat Ganyan yung format ng sulat niya, so binabasa ko lang mga friendies. Sabi ko, naku, parang alam ko na to Nung una, I was ignoring the fact nga na isa siya sa mga bad boys nung high school. Akala ko, since we're adults now, baka lang nagbago na. On our first date, super kilig ako. He picked me up at home. Pagsilip ko sa window, OMG! May guwapo nakatayo sa labas ng gate na merong hawak na malaking bouquet of pink roses and chocolates. So, we went to a fancy dinner and then had drinks after. Then, he drove me home. So, eto na, Tita El. I thought that he would just kiss me on the cheek. Nako! Nagmamadali siya sa lips agad! Nagulat ako, so I said, "Good night." The next day, nag-message siya na gusto niya akong makita. So ako naman, pumayag. So he picked me up again and went to a bar. Aba, gusto yata ako lasingin, panay order ng drinks. Ganyan, Tita L. I think he thought that I was drunk and tried to bring me to a hotel. Sabi ko, no, take me home now. Nalaman ko pa, he's been flirting with other girls kasi nakita ko yung mga tagged photos niya online. After a few days, nag-message siya and apologized for what he did. Hindi ko na siya kinausap ulit. I blocked him sa lahat ng social media accounts and told our homeowner security guard na wag siyang papapasukin sa village. He tried to contact me using other names pero blocked ko na rin siya sa lahat. Lesson: don't ignore the red flags. Akala ko kasi nagbago na and nung mature na siya, hindi pala. Buti na lang, I have my boundaries. Kaya don't ever compromise your boundaries for the sake of having a relationship with a toxic person. Know your worth. Hindi lang to para sa mga babae, para sa lahat to ng genders. Hanggang dito na lang po. More power, shout out. Love, Kelly of Las Piñas. Unang-una, Kelly, I so like nadala ko dun sa pag-write mo ng letter. Kasi you remind me of me when I was in high school. Charing! Uy, bakit? When I was in high school, mas semi-medj like ganyan naman kami mag-talk. Sasabunutan ako ng mga barkada ko. Pero thank you, Kelly. I appreciate na na sumulat ka. Hindi kita ba nagtatawanan na? It's just that natutuwa ako na, alam mo yon, in all walks of life talaga covered ng ng hashtag sa True Love Notes. I appreciate your you sending us a letter or like dropping a note dito sa ating hashtag sa True Love Notes. And from the letter that I read, sobra ako natutuwa sa'yo because you are such an independent woman who knows her worth, who knows na hindi dapat ginaganyan ang kahit sino, hindi dapat pinaglalaruan, especially yung feelings. Hindi ba? So I'm happy na ganyan ka.
Actually, gusto ko nga sana talagang sabihin na louder! Louder! Para marinig nilang lahat. Kayo kayong mga kayo. Ang sakit ng katawan ko, promise. kayo talaga, yung mga chick boy kayo. Pero baka may chick girl din. Okay? Yan ah. Sa lahat ng mahilig maglaro ng feelings ng may feelings. Tandaan nyo to ha, yung huling-huling line or paragraph na sinabi ni Kelly ng Las Piñas, don't ever compromise your boundaries for the sake of having a relationship with a toxic person. Ay nako! Grabe. Alam nyo, kung meron mga lalaki, no, na ginagawang trophy ang isang maganda at sexing babae, meron din namang mga tao na ginagawang trophy yung kanilang relationship. Piniflex nila na ang pogi nito, ang ganda nito, pero ang toxic na tao, tinitiis nyo yung katoksikan nung taong yon for the sake of having a trophy. Which parang mali. Mali. Isang mali yun, okay? And yun nga, sabi niya, know your worth. Hindi lang to para sa mga babae, kundi para sa lahat ng genders. Okay? So, thank you, Kelly, for that reminder kasi talagang napakaganda na paalala para sa lahat ng mga nakikinig and nanonood ngayon.